buddy. Ang ganda ng background ko sa likod. Gawa ng ating experience sa loob ng City Hall, Manila. Nagbayad ako ng aking ticket. Sa violation is tawag dito, disregarding traffic sign. So penalty nun is 1,000. Tapos hindi siya basta-basta pala magbayad, di katulad sa atin sa probinsya. Kung magbabayad ka, yung ticket mo i-endorse mo, tapos pipila ka, tapos ayun, tatawagin ang pangalan mo tapos magbayad. Dito iba, punta ka dito, mag-online ka. Kung di mo alam, katulad ako, hindi ko alam kung may online pala rito. Kaya kung kayo napanood YouTube video na to, kung kayo nahuli sa Maynila City Hall na magbayad kayo, mag-online kayo. Website nila is www.gomaynila.com. Doon kayo mag-online. Tapos di ko alam kasi nakikita ko dun sa may tarp na kasulat, pwede naman bayad center, pero yung nahuli ako, tinanong ko pwede ba ako magbayad sa bayad center, sabi naman hindi. So baka hindi pa nila na talagang finalize, no? So yun nga, tapos nag-online, nagbayad sa payment. At kagandaan din dito mga buddy, no? Ito pala na-observe ko, pinatagal yung sistema, pero maganda din ang layunin nila kasi iwas pixel, diba? Kasi magbabayad doon siya machine, pero kaya nga lang yung 1,000 na violation mo nagiging 1,020. May nag-assist sa'yo doon, nag-assist sa'yo mga tao ng City Hall. So sa akin medyo malaki, talagang malaki sa akin kasi isang hamak tayong manggagawang Pilipino, mas malaki pa yung violation kaysa sahod natin, no? Sana no, yung sahod natin ma-increase kasi yung talagang violation is tumataas. Meron pa ako nakita doon na 20,000, 5,000, 2,000. Yun ang mga violation doon nakasulat sa gilid ng mga poste, naka-ticket. So paano na lang, no? Katulad ko na hindi gaano kalaki yung sahod. So yun dapat ang bibigyan ng pansin ng ating mga government. Hindi lang puro na lang sila pataas ng mga violation, titingnan din nila yung mga hinaing ng mga katulad namin mga mahirap na manggagawa, na laging nasa daan. So yun lang siguro muna mga buddy. So dito ako kanina ng mga 7:45, baka alas 8 na, alas 10 na ng umaga. So ngayon, hanap tayo ng makakain. Kung saan tayo pupunta ngayon, or punta ba tayo dun sa kay Diwata, no? Katagal-tagal na rin yun na hindi ako nakapunta kay Diwata. Tingnan natin kung patok pa ba, kasi siguro almost 4 months or 5 months hindi ako nagkakamali. Na natin mamaya guys, subukan natin kung makapunta tayo. So ayun guys, hanggang dito lang muna ang aking video. So kita-kita tayo mamaya. Idugtong ko na lang na yun, kung makapunta tayo kay Diwata. So bye bye mga buddy, bye bye. So mga buddy, uwi na tayo ngayon. Maghanap tayo ngayon ng ating makakainan. Kasi parang nagugutom na rin ako, wala pa akong almusal. Sana makahanap tayo ng U-turn doon sa kanan muna ako rito. Tapos tingin ko kasi ito, walang pa U-turn papuntang Ruas Boulevard eh. Kasi dito kalsada na to, kung diretsuhin mo to, daming tagusan. Magkakaliwa ka, punta naman ng mga tagusan sa puntang Bulacan. Kung magkanan naman, punta naman to ng Yapo Church, no? Hindi ko alam tong mga ibang street, basta lagi ko lang itong nadadaanan. Bumumotor tayo, naglalamog tayo dati, no? So nadadaanan natin itong lugar na to. Hindi ko lang kabisado yung mga street ng Maynila.
Pero pagkakaalam ko, kung madadaanan natin yung Quiapo Church, tapos kakanan tayo, liko tayo doon sa may Divisoria, banda. Ang bagsak natin is papunta na ng Osmeña Street. Doon tayo siguro pwede nang dumaan kasi tamang-tama din, mainit ngayon. So sa Osmeña tayo dadaan, maganda kasi malilim siya. Kahit na medyo malayo talagang biyahe, pero at least malilim naman. Hindi tayo medyo pagod. Diba? So mamaya buddy, tuturo ko sa inyo kung basta madadaanan ko ito yung Quiapo Church. Okay? So for the meantime buddy muna, dito lang muna ang aking pagsasalita. Focus muna tayo sa ating pagmamaniho. Basta madadaanan natin yung Quiapo Church. Okay? Bye-bye lang kayo mga buddy. Okay? Bye-bye. Di ko alam kung anong tawag ng bridge na ito. I-comment nyo nga para alam ko kung anong bridge story itong dinadaanan ko. So, mainit na ngayon. Mamaya kung makadaan na talaga tayo doon sa may tawag dito sa may Osmeña, malilim na kasi nasa ilalim ako ng Skyway. So ito na mga buddy, nakikita ko na yung yung Quiapo Church. Ay, sige lang, tingnan nyo, makikita nyo yan. Yan ang Quiapo Church mga buddy, nadadaanan ng natin nasa kaliwang side natin. So diretso lang tayo buddy kasi sa unahan nito may pakanan. Doon tayo, kakanan tayo para makapunta tayo ng Osmeña Boulevard o Osmeña Street, ganyan. So malilim doon daanan, so, doon tayo dadaan ngayon. So in short, di na tayo makapunta doon sa kay Diwata Palace Overload kasi parang sa rin mainit na rin kung pupunta doon. So marami pa naman panahon o araw. Tapos pwede naman tayo makapunta doon sa mga ibang araw kasi magkatapusan lang ng mundo na hindi tayo makapunta doon sa kay Diwata Palace Overload sa may Pasay. So at the same time ngayon, uwi lang muna siguro tayo o kung saan tayo makahanap ng makakain, kung saan tayo gugutumin ay doon na lang tayo ihinto. Dito tayo guys kasi ang lusot talaga nito guys doon sa may hindi ko alam ang street noon, basta nadadaanan ko lang siya siguro mga 4 times ko na siya nadaanan. Tapos ang lusot noon is Osmeña Avenue o street, yun ang nyo bagsak. So hindi tayo masyadong mabilad sa araw kasi nasa ilalim tayo ng Skyway mamaya, no? So tingnan na natin mamaya, no mga buddy. So for the meantime, babaybayin na natin itong kalsada na to hanggang makarating tayo doon sa naliko na papuntang tawag dito Osmeña, kasi gusto kong duman doon kasi malilim nga. Kanina pa ako salita sa malilim. Pagpasensya nyo na mga buddy, paulit-ulit ako nagsasalita dito sa papuntang Osmeña. Maganda kasi daanan dito buddy, kahit na medyo may kalayuan. Siguro may kalayuan to kasi umikot nga ako sa Maynila. Tingnan natin mamaya buddy, no? So mamaya buddy, basta kayo itong dinadaanan ko, hindi ko alam itong mga pangalan nito pero nadadaanan ko na siya. May lugar portion dito na tinatrabaho kung ginawa ay ayaw niyang padaan, kaya ito yung sinasabi ko, nakakanan dun sa dulo nito mga bade, yung pakanan ko ulit, yun na yung papunta na ng Osmeña. So pabaybay na natin to, sunurin na natin itong na to, rescue na to. So ito na mga bade yung sinasabi ko na
daan na hindi ko matandaan kung anong street to. Pero doon sa dulo nakikita ko na yung mga yung truck na dumaan, diyan kakanan tayo. Yan na yung papunta na ng Osmeña. Yan kakanan tayo dito. Punta na yan doon. Diretso-diretsuhin mo na lang yan. Osmeña na ang labas nito. So nasa ilalim ka na ng Skyway. Hindi na siya mainit. Di ba? Ganun lang magabi. Di ko lang kabisado kasi mga pangalan ng mga street. So okay lang yan. Pero itong dinadaanan natin, Manila pa to ha. Wala pa tayo sa kumbaga Makati. Layo-layo pa. May dadaanan pa tayong traffic light. So wala tayong magawa. So ganito talaga, di ba? Pero at least dito, hindi traffic dadan. Hindi ka magkarorot dito, di ba? Kita mo naman. Walang mga motor, walang mga sasakyan masyado. So may medyo mainit nga lang, pero nandun sa dulo nito, yung sinasabi ko sa kanina na sa pasensya na kayo mga buddy, kanina nagsasalita ko, wala na palang power yung upo. So ngayon dito na ako sa may C5, hanap tayo mga kain, nagutom na ako. Ito yung Paris din sa malilim kasi doon eh, along K1 yan yung motor ba, malilim kasi doon. Ano tayo, Paris ta. So ito talaga yung tunay na Paris. Ganito talaga ang style. Nasa gilid ka ng kalsada, minsan nasa tricycle ka. Yan talaga.